Ayan po, isa pong mapagpalang pagbati sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan lagi at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan. At siyempre, mailayo kayo dito sa mga politikong mga kawatan. Ayan po. So, atin po ngayon tatalakayin, yun pong mga bagay-bagay na kung saan ay nakakapangilabot, nakakapanggigil, at kung ano-ano pang mararamdaman ninyo. Una na po dyan, yung budget dyan sa SONA ni Bangag ay 20 million sa pagkain lang po yan. Yung budget, wala pa po dyan yung mga sound system na gagamitin. Pagkain lang po yan, 20 million. At ganun lang. Magsasalita-salita lang doon na kung ano-ano, gaganyan-ganyan lang. Tapos, 20 million ang gagastusin dyan sa SONA na yan. At sari-sari na po itong ating tatalakayin, kagayan lang po yung nahuli ko, no? Na kasama ni Pastor Kibuloy na sina Canada, Colin Canada ba yan? At nung una, ayaw nilang ilabas. So plano pa yata lang gurugurin bago nila ilabas. At mabuti lang may nakapag-picture. Ayun, ay inilabas din later on. Anyway, sige lang. Sabi ko nga oras nyo ngayon at magkakaroon din kami ng oras para sa inyo at hindi yan ang ipaparanas ko sa inyo kundi ang marami akong gustong iparanas sa inyo ay direct palapa ko kayo rito sa buhaya dito sa basement ko o di kaya babalatan ko lang kayo ng buhay ng mga animal kayo. Ganun lang kasimple ngayon sa inyo yan. At bumida na naman si Hiwi. Kaya sinasabi niya, since na nahuli na raw, yung kasamahan ni Pastor Kibuloy, sabi ni Hiwi na Abalos, ikaw rin Kibuloy! Sumuko ka na rin! Ay putang ina. Hayop na buhay ito. Ano ba nangyayari sa bansa natin? Ha? Nandito na. Wala nang pakundangan sa nakawan, na wala nang pakundangan sa kwan. Kagaya nga nito si Chairman Garcia ng Comelec. Tingnan mo. Kano? 20 billion ba? Ay, grabe talaga. Or 2 billion ba yun? O 20 billion? Talagang kwan na talaga. Ay, ang pagkakaalam natin, may bas-bas yata dyan si Butod para hati-hati sila dyan. Ay, Mario Joseph, Diyos ko, ano na ba nangyayari sa bansa natin? Ay, lumalaki na nga kanyang butod sa katatambak ng mga kinulimbat nitong mga ito, hindi pa rin nagsasawa sa kakulimbat. Sige pa rin, ito naman si Garcia, ay, pangarap pa yata niyang tumangkad. Kaya yan, nagpapabayad din ng 20 billion. Ay, Sus Mario Joseph. Lahat ito mga hiwi. Mga hiwi itong mga animal ito. Napapatawa lang ako, pero sa totoo lang, gigigil ako sa mga animal na ito. Wow. At siya nga po pala, bago tayo tawag dito, kung mailan lang sa ating topic ngayon ay gusto ko lamang pong humingi ng sorry. Doon po ba naalala po nyo nung isang araw na mayroon po tayong tinusok ng karayom yung tumbong. Yung mga tumbong po kaya tinusok natin. Yun pong isa doon nagkamali po ako ng natusok. Ay yung natusok ko po yung malapit sa tumbong. Kaya ayun, kahit minupos na, nagkaroon tuloy ng regla. At na-resulta, nakakumpine ngayon sa hospital. Ayan. So, hindi ko na kasalanan yun kasi
Ang isip ko sa tumbong ko tinusok ng karayom, yung pala yung malapit sa tumbong ang natusok ko ay nahagip yata yung main na ugat. Ayun. Nagkarigla ng kahit na minupos na. Sorry na lang. At ganun talaga. Meron tawag dyan yung ang tawag dyan, yung hindi sinasadya na kwan. Kaya hindi ko po sinasadya. Ngayon nakakonfined daw sa hospital. At yun nga, at mukhang tumatalab naman yung ating mga panalangin dito. At nakikita naman natin ang resulta. Yung isang nga dyan, either 3 linggo na lang or 1 buwan sa ito mamatay na rin. So, at meron pa sumusunod dyan. Actually, itong dalawa ito eh. Yung ito at saka yung bata-bata niya. Actually, 2 beses nagpa-opera ito eh. Pati yung bata-bata niya nagpa-opera dahil nung tinusok ko yung pinalubo ko yung bayag, nung palaki yung bayag, yung nagpa-opera na hanggang sa bandang huli, nung hindi ko na malaman kung alin doon tinusok ko, tinamaan palang puso, ayun, nagpa-opera na rin ang puso. At ngayon, mukhang mamatay na. At okay lang yan. At least, hindi tayo mismo ang pumatay ng mga yan. Wala tayong magiging kaso. Di ba? Pero dapat lang. Pero ito pa yung isang balita na lahat ng mga pag-aari, lahat ng bank account, lahat ng mga kung ano-ano pang ari-arian ni Alice Go, yung pong mayor ng Bamban ay nakapress na po. At ibig sabihin nakapress yung hindi na po pwedeng ma-withdraw, hindi na po pwedeng akupahan nila, nakahold po lahat yan yung ari-arian ni Alice Go. So yun po ang sinasabi ko dati pa, na huwag kayong gagamit ng bangko. Diba? Meron po akong kung dyan, matagal na po yung video ko dyan. Kaya ako sabi ko nga, kahit anong gawin nila, wala silang matutrace sa akin. Unang-una, noon pa naisip ko na yan. O, tingnan nyo. O, kagaya rin itong mga ni Pastor Kibuloy. Mga ari-arian din. Pero hindi naman nakapangalan yan kay Pastor Kibuloy eh. Nakapangalan yan sa POGC member. So, dito lang kay Alice Go, yun nga, nakapangalan sa kanya, 90, bank account, ang kanyang pag-aari. So, yun ang pagkakamali ninyo. Hindi nyo kinonsider na mayroon tayong AMLAC na pwedeng mag-trace ng mga kayamanan ninyo. Okay. Sa akin naman, ang matitrace nila sa akin ay yung mga kamote at balingoy yan, pwede lang matrace sa akin. Pero hanggang doon lang sila. Ganun lang. So, mahirap mahirap yung panahon ngayon na natapat ka sa ganitong panahon na halos lahat mga bangag. Yun ang problema. So, imagine mo, 20 million ang gagastusin dyan pa lang sa SONA. Yung kakainin pa lang ng mga animal. Samantalang, napakarami natin mga kababayan ang walang masaing. Yun po lagi ang sinasabi ko rito. Pero kayo, walang kayong pakundangan ng mga animal kayo na gumastos ng pera ng bayan. Walang kakwenta-kwenta, anong gagawin dyan? Sabihin lang, ito ang mga napagawa ko. Nabigyan ko lahat ng mga ayuda yung mga taga-Davao. Dahil gusto kong ipakita kay Duterte na hindi niya nagawa yan nung kanyang panahon. Ako lang ang gagawa niyan at makakagawa pa sa mga susunod na araw. Yan ay kung hindi ka pa overdose ng kasisinghot mo. Kasama ko itong pinsan ko.
na punong-puno ng kademonyuhan ang ulo. Puro nakaw ang nasa utak. Kaya naman, kayong mga kababayan ko, mga Pilipino, wala na kayong maaabutan na pera ng ating bayan. Lahat yan ay ninakaw na lahat ng aking pinsan. Itong si Tambalos-los na ito, na walang kabusugan. Kaya naman mga kababayan ko, ipagpatuloy nyo lang ang sumuporta sa mga bangag na mga kasama ko. At kasama na rin ako sa mga bangag na dapat ninyong suportahan sa mahabang panahon. Dahil hindi ko ibibigay kay Sara Duterte ang pagi at mamuno sa ating bansa. Kundi ang gagawin ko, itong aking pinsan na si Raulo ang ilalagay ko para mamuno sa inyo, para lalo pang simutin ang kayamanan ng ating bayan. Ayan. Di ba ako? Ganun lang yung kasimple. Magkuha na tayo. Wag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Diretsahin nyo na. Tapos, yun lang, pagsasalita lang ng ganon, 20 million na. Yung gagastusin ng mga animal. See? Grabe. Mga kababayan, yan pong walang masaing natin mga kababayan. Bagamat nabibigyan ko kayo, bagamat nadadalaw ko kayo, dinatawagan ko na rin kayo. Sugurin nyo na rin po yung kung saan yung suna na yan at para makakain na rin po kayo. Unang-una, wala kayong dapat ikahiya dyan. Kahit magsuot pa kayo ng bahag, kahit pa maghubad kayo dyan para makakain. Dahil yan ay hindi naman nila pira yan. Ipapalamon lang nila dito sa mga animal na mga dadalo dyan ng mga congressman na mga kawatan na mga kagaya nila. Mga senador na mga kawatan na kagaya nila. Ipapalamon lang naman nila yan. So itong mga dinadalaw ko, pwede na rin kayo pumunta ron. Kapag ka tinaboy kayo, sige. At ako nang bahala dyan kung tinaboy kayo. Dahil yun na, yung ako na magtataboy sa kanilang lahat dyan pag tinaboy kayo. Baka alalahanin ninyo. Dinesignate na ni Sara Duterte yung kanya sarili as designated survivor. Dami. Kaya ito si Butod walang tigil sa takbo rito, takbo doon hanggang sa nauntog ang putang ina. Nauntog. Ayun. Black eye ang inabot. Nataranta doon sa statement ni VP Sara. Tingnan nyo, yun lang. Napakasimple lang napakasimpleng salita lang ni VP Sara. Taranta na lahat yung mga bangag. Palibasang ng mga bangag. Lahat daw ng mga kapulisan, kasundaluhan ay i-deploy dyan. Sige, habang i-deploy nyo dyan, habang nandyan lahat nakabantay sa speech ng bangag na yan, ayun na, sa West Philippines naghulog na sila ng tubo doon sa ilalim ng dagat para sipsipin na yung mga natural natin doon, natural gas natin doon. Yan ang bantayan nyo. Talagang mga pantala. Yan lang salita ni VP Sara. Lahat ng mga pulis, lahat ng mga sundalo, i-deploy nyo na dyan. Libre ito mga kriminal na gumawa ng kakriminalan. Di ba? Libre na rin ang China na maghulog sila ng kanilang tubo tapos sipsipin na yung langis dyan sa West Philippines. Di ba?
Dahil lang doon, sabihin lang na, kayong mga kababayan ko, huwag kayong mag-alala. Ang ititira namin sa inyo ay latak na lang. Dahil lahat ng mga pira, mga kung ano-ano pa, nandun na sa pinsan ko, nakatago na, nakalayas na, nakadeposito na sa Switzerland yan. Ngayon, kakandidato ito sa Abalos, tangakuan, senador. Pagka ipinanalo ninyo, sa bagay, hindi imposible yun na mananalo nga siya. Alam niyo kung bakit? Kasi bayad na. Bayad na nga si Garcia, di ba, ng 20 billion. Kaya lahat ng mga nandyan, mananalo. Panalo lahat yan. Pero, okay lang yun mga kababayan. Basta ang importante doon, huwag na tayong sumali dyan, huwag na kayo sumali. Okay lang na kung sino ipanalo nila. Huwag na kayong mapan dyan. Hayaan na natin. Sa kanila talaga ang sa kanila ang bulay, wala na tayong magagawa doon. Pero, sabi ko nga sige lang hanggat nakakatiis pa. Pag ako na naburyong, kutangin na, magpasabog na rin ako ng virus dyan para ma-virus na ang mga animal na ito. Itong mga putang ng mga kuha na ito na wala na. Wala nang kapag-asa pa na umangat pa ang buhay nitong mga mahihirap ng kababayan. Wala na. Hindi naman natin pwedeng hukayin ngayon yung kamuting dilaw ko. Dahil titiyakin ko sa inyo, kukumpiskahin lang ito, lalo wala tayong pakikinabangin. Kaya hindi po pwede. Kaya sige, konting tiis pa. Dahil pagka nangyari yun, malaya na tayo. At ang sinasabi ko nga rito, walang mahirap na mga subscribers ko. Yan ang pwede kong mabitawang salita sa inyo. Yan ang titiyakin ko. Hindi man kayo nabigyan ng magandang buhay nitong namumuno sa atin. Pues, ayoko munang magsabi na ako magbibigay sa inyo. Dahil wala pa naman. Nahirap na dahil ngayon pa lang ang dami-dami ng bashers. Hayaan mo natin. Okay lang yan. Tiis-tiis muna kayo. Total kahit pa paano ay nadadalaw naman namin kayo. Pero hindi man lahat talaga. Ang gusto ko talagang maikot ang buong Pilipinas. Kaya nang sabi ko nga, limitado na lang yung galaw ko. Yung ba namang 175 years old ko na. Medyo may hingal na rin ako. Kaya yan, madalas yung mga tao ko na lang. Pero alam ko, napakarami pa natin mga kababayan na hindi natin nadadalaw, hindi ko nadadalaw. At meron lang po kaming mga inaayos pa para madali yung transportation para personal. Ako makapunta mismo dyan sa inyo. At hindi po ako titigil. Darating din po tayo dyan. At magkikita-kita rin po tayo. At yun po, pangsamantala ay nandun lamang po lagi ang aking dalangin na sana ibigay na po yung swerte sa inyo ng ating Panginoon. Sa ngayon po, hindi pa ako makakapagbigay ng swerte dahil nga kasasabi ko lang po, pagka nilabas natin itong mga kamuting dilaw natin dito, ay sisiguraduhin ko kukumpiskahin lang, wala tayong pakikinabangin. At ito naman po sa ayaw ko at sa gusto ko, talagang mailalabas ko ito dahil sinabi ko na po sa inyo na pagdating ng December, bawas na yung 1 taon ko. Ang ibig ko po sabihin, kasi ang sinasabi ko po, eksaktong 200 years old ako, alas 12 ng ating gabi, ng December 27, alas 12 na yan ng gabi,
ay doon na po ako magpapaalam sa inyo. Yun na po yung nakatakdang kamatayan ko. So, ibig sabihin, mayroon pa akong 25 years na mabubuhay dito sa mundong ito. So, pag sapit ng December, mababawasan na po yun dahil magiging 24 years na lang ako mabubuhay. So, kaya naman napakaswerte, sabi ko nga sa inyo. Di ba't ang sinasabi ko dati sa inyo, napakaswerte yung magsusubscribe sa channel ko dahil talaga may swerte. So ngayon, kung hindi pa kayo mauna sa akin, ay mapapakinabangan nyo ito. Kasi talagang ilalabas ko na po ito at ibibigay ko na po ito. Dahil anuhin pa yan, mamatay na rin lang ako. Pero yun nga, medyo matagal-tagal pa lang, pero madali na lang po ang taon ngayon eh. Madali na lang po yan, yung 24 years. Madali na lang po. So, yun po, para lang po malaman ninyo. Kaya sabi ko nga, hindi natin pwedeng ilabas ngayon. Pero yun po ang sinisigurado ko sa inyo. Lahat ng mga subscriber ko ay hindi lamang gaganda pa ang buhay. Mas hihigitan nyo pa ako. Ganun lamang po ang may iwan kong nakuha. Sa ngayon, wala na po akong hinihiling sa ating Panginoon. Anumang blessing, in-stop ko na po yung blessings na binibigyan sa akin. Paulit-ulit ko po yan sinasabi dito sa channel ko. Na Lord, tama na ang pagbibigay ng blessing sa akin. Bagkus, lahat ng mga blessings pa na ibigay mo sa akin ay idiretso mo na dito sa lahat ng mga subscribers ko. May narinig po kaya kayo dito sa mga mayayabang na vloggers na ito na nagsabi ng ganyan, pinagdadasal kayo na swertihin kayo at ibigay yung blessings na para sa kanila. Hindi. Bagkus, maglalagay pa ng GCash number yan. Bagkus, pagbibili pa nila, yung magdadadaldal sila ng walang katotohanan, magpapabayad lang sila para manira kay President Duterte, kay Sara Duterte, at kay Pastor Kibuloy. Ganun lang po yun. Walang vlogger na magsasabi na Lord, i-stop ko na ang mga blessings na binibigay mo sa akin. Walang nagsasabing ganyan. Sa akin yun lang po naririnig yan. Yun po ang paninindigan ko. Yun po ang lagi kong pinagdadasal na lahat yan. Anumang blessings na ibibigay pa niya sa akin. Kasi tuloy-tuloy lang po yung pagbibigay niya ng blessings. Ang sinasabi ko po, huwag na niyang padaanin sa akin, but instead, idiretso nang ibigay sa inyo ng mga subscribers ko. Nasabi ba yan ni Ilong sa inyo? Sigurado ako wala. Ang sasang lagi lang niya sinasabi dyan ay yung pamumuhay ni President Duterte ang pinakikialaman at saka itong buhay ni Pastor Kibuloy na siyang nagpalamon sa kanya ng 15 years. Ganyan ka, walang kaya ang utak niyan. Wala na po. Kaya po yung mga nagko-comment diyan, may nababasa ako na ginagawa ko rin just for views. Ulol. Anong ibig mo sabihin na just for views? Gusto kong kumita? Hindi po. Sinabi ko rin po, hanggang ngayon po, hindi ko pa wini-withdraw yung kinikita ko dito sa YouTube channel ko. Unang-una, makikita nyo naman, kakaunti lang ang views natin. Kaya hindi ko wini-withdraw, kaya hindi ko nga po kailangan ng pera, sinasabi ko nga po sa inyo. Katunayan, yun po pala, ibabalita ko na rin po sa inyo pala, na nag-feedback na po sa sekretary ko yung SSS at may makukuha po akong parang ano ba yung may advance daw hindi ko maintindihan, mayroon daw advance na pension ko. Okay po. Parang i-advance yata. Tapos, and then after that, mayroon na daw akong monthly pension. Ganon. Kasi nga po, hindi ko nga iniintindihan. Ito yung po, sekretary ko ang nag-aayos po niyan. Ano po ba yung sinabi ko dati? Ano mang amount na makukuha ko sa pension ko or sa SSS number, sa SSS ko, SSS pension ko, wala pong sasayad sa palad ko.
lahat po yan ay ibibigay ko sa lahat ng mga subscriber ko. Pero dahil kakaunti lang naman, kung hindi po ako nagkakamali, ayon doon sa secretary ko, basta more than 400,000 lang yata. So okay na rin yun. Pero hindi ko maipapamigay ng kayong lahat, ano yun, ditig sintabos lang ang ibibigay doon, kukumputin. Ang gagawin po natin siguro ay ilalaro natin yung question and answer na lang dyan sa YouTube. Kagaya po nung ginawa kong live nung mayroon akong binigay na 25,000 at saka yung apat na 50,000. Di po ba? Yung ganun po siguro ang gawin natin. Kasi nga, hindi ko naman kayo, kahit na i-send ko sa inyo isa-isa, magkano lang, 5 centavos, gano'n, ay dami nyo. Kaya ang gagawin po natin, ilalaro lang natin. Yun po yun. At siguro mga 1 week pa, baka makuha na yung may mga pinapasabit pa na mga papel pa. So, kinumply na nung secretary ko at sinabit na sa SSA. So, maaaring ma-release by next week or by next month. So, sabi ko nga, ano man amount yun, magkano man yun, lahat po yan ay ibibigay ko rin po sa inyo. Dadaanin lang po natin sa laro kasi sabi ko nga kanina na kung ipaparte-partihin natin, mga 400,000 lang daw yata yun, pan lang. Kasi yun lang, baka 5 centavos lang ang sa inyo. So, ilalaro na lang po natin. Para sa ganon, kung halimbawa 400,000 yun, ilalaro natin na tigwa 100,000. So, 4 ang pwedeng manalo. Halimbawa 400,000 yun, adi gagawin natin tigwa 100,000 yung mananalo. So, mayroon ng 4 na subscriber ko ang mananalo. Ganun po. So, kasi kung gagawin natin na halimbawa 10 na mananalo, sino lang yun? Parang wala rin po. But anyway, hindi lang po yan at itinatry kong parang posible daw yata yung halimbawa, meron ka daw kasing i-advance na yata na 18 months ba yun? Basta mga 400,000 daw ang makukuha ko plus yung monthly pension ko na 13,000 yata. A month yun. Pero subukan ko ipanegotiate na kung pwedeng ilansam na lang lahat para malaki. O kung halimbawa abutin man ng kanyan, kung ilamsan halimbawa abutin ng 1 milyon, o yan din po, ipamimigay ko rin po yan sa inyo. Kasi yun po ang nabitawan ko salita sa inyo. Na yan po sino po ang nakapanood noon nung sinabi ko na in-apply ko na yung pension ko sa SSS at pagka nakuha ko yan, ay ibibigay ko rin po yan sa inyo at wala po ni centavos na sasayad sa palad ko. Yan po, pag ako po ang nagbitaw ng salita, yun na po yun, wala na pong mababago. At ano pa ba ang i-discuss natin? So yun po, basta nasabi ko po yun dati. So yun po mangyayari. So doon po sa Kamuting Dilaw, antay po tayo dahil lahat po kayo, sisiguraduhin ko sa inyo gaganda ang buhay nyo. Kaya sabi ko nga kung walang gusto doon sa challenge ko na napasukin ko muna pansamantala yung politika, kahit 2 buwan lang sana, malipol ko lang itong mga kawatan dito ng mga politikong mga rampant na sa kananakaw, ay mukhang mabagal yung subscriber natin at yun na naman ang basihan ko. But anyway, okay lang po yun, wala pong problema. Ang mahalaga po kung sino po yung nakapag-subscribe dito sa channel ko, yun po ang sisiguraduhin ko na mababago ang buhay sa pamamagitan ng Kamuting Dilaw. Kaya sabi ko, anin ko pa yan. Kung mamatay, yung 24 years, kasi malapit ng December. Birthday ko po kasi ang December 27. So, ibig sabihin po, pag sapit ko ng December 27 ngayong taon na ito, ay ko na po ako. Bawas na po ng 1 taon. Kasi nga,
Yun. Kaya nga, mag-uumpisa na po yung pagbawas ng taon ko. Kasi sabi ko nga, pagkatapos doon, 24 years na lang ako. Kasi eksaktong 200 years old ako. At eksaktong alas 12 ng gabi ng 27, yun na po yung oras ko na para makipagkita sa ating Panginoon. Hindi ko alam kung ibabalik niya ako dito sa daigdig or doon na lang ako sa Kanya. Kasi nasabi ko na rin po sa inyo, 1 week na rin po ako namatay dati. Nandiyan po yan. So kung hindi ko na ipaliwanag na mabuti sa inyo, nandiyan po yan sa video ko. So ganun po. So wala na. Kasi pagkatapos po noon, hindi na po kasi natin alam kung ano pa. Ay tao lang din naman ako, hindi ko naman po alam talaga. Hindi na po alam natin kung ano pa ang susunod na henerasyon or baka wala na after noon. Kaya marapat lang na kahit na sa sandaling panahon ay mapakinabangan ninyong lahat itong mga nandito sa akin. Ganun lamang po at ganun lang po kasimple, wala na po tayo masyadong maraming i-discuss ngayon dahil nga alam nyo naman po na yung mga nangyayari dyan. Alam ko nagsusubaybay rin po kayo sa mga ibang nagbabalita dyan, kaya wala na po kailangan na i-discuss pa. Alam nyo na po yan. Basta sa akin po rito, ang aking iniingatan lang dito ngayon ay itong mga subscriber ko. Wala na po akong pakialam sa iba. Alam na pakikialaman ko pa yung si Mike Abe ay hindi naman nag-subscribe sa akin. So ibig sabihin, pag hindi nag-subscribe sa akin, wala akong pakialam sa inyo. Ganun lang yun. At ano pa ba? Ay siya nga pala, ano bang, nag-iba na naman ang kulay nitong barong ko? Ha? Nag-iba ba ang kulay? Kasi, mayroon kasi ako nabasa dyan dati na nag-comment. Kasi nagkasunod na ang sinuot ko ay puti. Ay pansinin nyo lang po yun. Huwag nyo pong pansinin yung kulay. Ang pansinin nyo po yung design. Kagaya po yan sa likuran ko. Puti din po yan. Ito, hindi puti, pero makikita nyo, puti rin. Pero ang totoo niyan, pula ito. Di ba? Pati ba naman yung suot ko, papansinin? Ang sisiguraduhin ko po sa inyo, kung ilan man ang bilang ng mga barong ko rito, wala dito si Mike Abe. Sa kahit na sino dyan. Kaya bakit ba kailangan pati yung suot ko, pansinin nyo? Kung ito ngayon ay kulay puti, ang nakikita nyo, ayan din po kulay puti rin po yung nasa likuran ko. Di ibig sabihin, talagang marami akong puti. Marami akong pula. Marami akong itim. Di ba? Kayo naman ba? Puti ba naman? Grabe naman kayo. Ang tingnan niyo po yung design. Ito, sigurado po, magkaiba ang design ito sa kayang puti na yan. O ganun po. Huwag po yung sa kulay kayo tumingin. Sabihin, parang sabihin pa, hindi na lang diniretso na wala akong damit. Dahil pare-pareho yung sinusuot ko. Ayan po ang katunayan. No? Sa likod ko. Puti din po yan na barong. Ito po halos puti rin po. Pero magkaiba po talagang kulay nito. Huwag po ganun. Hayaan nyo na po kahit pa ba paulit-ulit kung susuotin. Pero hindi po ako nagpapaulit-ulit eh. Magkakasunod po pwede. At kung meron pa ako sinusuot dito dahil gusto ko lang. Kursunada ko lang, paborito ko lang ng mga ganong kulay. Ganun lang po. Ay, baka kung gusto ninyo, yung mga nagko-comment at wala kayong barong,
Marami po akong stock dito. Hindi po tayo nabibiro dito. Marami po akong stock na barong dito. Baka yun po ba nagko-comment na ganyan, na pati yung kulay ng damit ko pinupuna. At halimbawa, kagaya yun, malapit na kayong mamatay, halimbawa, wala kayong barong. Dito po napakarami kong barong. Kahit na ngayon pa mamatay na kayong lahat, yung mga nagko-comment na mamatay na kayong lahat, kahit pa isang drum kayo, isang dump truck kayong mamamatay, wala pong problema sa barong. Mayroon po akong ibibigay. Libre po ito. Libre po. Napakarami ko pong barong. Kaya ibig sabihin, diretsoy nyo lang ako na, Mr. Birana, malapit na ako mamatay. Pahingi naman ng barong ko. Barong mo. Okay, walang problema. Sabi ko, kay isang dump truck pa kayo mamamatay ngayon na, mayroon po ako may ibibigay na barong sa inyo. Ganoon lang po, kasimple. Wala na po tayong pag-uusapan. Libre po ang barong pagka mamamatay na kayo ngayon. So, yan po, gano'n. Mario Joseph. Ay, Mario. Ay, ano naman halimbawa kung puro yun ang iniisip niyong sinusuot ko. Ayan na, tingnan mo. Kita niyo naman ang kilyo niyan. Sus. Mario Joseph. Anyway, sa akin pong lahat ng mga subscribers, followers, at mga viewers, siyempre, maraming salamat po dito sa mga bago nag-subscribe. At titiyakin ko po sa inyo, yung inyo pong subscribe ay hindi po masasayang. At magmula po sa oras na ito, mapapabilang na kayo sa lahat na suswertihin. Ay yung lahat ng mga subscriber ko. Maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat.